Sa Pilipinas, may mga lugar na hindi mo makikita sa mapa. Mga kwentong hindi kailanman naisulat sa mga aklat ng kasaysayan. Mga lugar na tila sinadyang itago ng mismong kalikasan upang hindi mabulabog ng modernong mundo. Sa hilagang bahagi ng Mindanao, sa loob ng probinsya ng Dinagat Islands, ay may isang pangalang minsan nang ibinulong ng mga mangangaso, mga explorer at ng mga matatanda sa komunidad. Isang pangalan na halos tuluyan ng linamon ng panahon. Navales. Ngunit ang tanong, alamat lamang ba ito o isang nawawalang syudad na maaaring nakatago pa rin sa tuktok ng kabundukan ng Dinagat? Para sa marami, isa lamang itong alamat, isang kwentong tungkol sa isang nawawalang syudad na matatagpuan umano sa tuktok ng pinakamasukal na kabundukan ng isla. Isang tinatawag ng ilan na Golden City. Ngunit habang mas pinagmamasdan natin ang topografiya ng Dinagat, unti-unting lumilitaw ang mga tanong na hindi kayang sagutin ng simpleng alamat. Ang Navales ba ay katang-isip lamang o maaaring ito ay isang lihim na matagal nang nakaukit sa lupang ito? Ang mga kwento tungkol sa Navales ay nagsimulang kumalat noong dekada 70 at 80. Ayon sa ilang mga ngaso at lokal na explorers, may mga pagkakataon na habang sila ay naglalakbay sa mga kabundukan malapit sa Mount Redondo at sa mga hangganan ng Loreto at Basilisa, may mga bagay silang nakikita na tila hindi dapat naroroon. Mga patag na kalsadang tila gawa sa simento, mga dambuhalang pader at mga estrukturang mistulang bahagi ng isang sinaunang lungsod. Ang nakakapagtataka, ang mga ito raw ay matatagpuan sa mga lugar na halos hindi kayang marating ng ordinaryong tao, sa mga malalawak na plato sa tuktok ng bundok. Ayon sa mga matatanda, ang Navales ay isang komunidad na umano'y mas maunlad pa sa inakala ng marami. Ngunit isang gabi, tila naglaho na lamang ito ng walang bakas. Ngunit kung ito ay totoo, nasaan ang mga ebidensya? Nasaan ang mga labi ng mga taong nanirahan dito? Dito nagiging mas komplikado ang ating pananaliksik. Ang Dinagat Islands ay kilala sa pagkakaroon ng mga ultramafic rocks. Ang mga batong ito ay mayayaman sa iron at nickel, mga elementong maaaring magdulot ng kakaibang geological formations sa paglipas ng libu-libong taon. Sa natural na proseso ng erosion, maaaring mabuo ang mga batong may perpektong anggulo at hugis. Tinatawag ito ng mga geologists na jointing patterns, mga natural na bitak sa bato na maaaring magmukhang hagdan, pader o pundasyon ng gusali. Ngunit may mga ulat na nagsasabing may mga square blocks na tila masyadong perpekto upang sabihin gawa lamang ng kalikasan. Sa ibang bahagi ng mundo tulad ng Machu Picchu, may mga sinaunang lungsod
na itinayo na rin sa tuktok ng bundok. Mga lugar na nagsilbing depensa, sentro ng pamayanan, at minsan ay lugar ng pagsamba. Kaya posibleng tanong, ang Navales kaya ay isang sinaunang fortress ng mga unang nanirahan sa dinagat? Isa pang misteryong bumabalot sa lugar na ito ay ang mga ulat tungkol sa interference sa teknolohiya. Dahil sa mataas na mineral content ng lupa, lalo na ang iron at nickel, posibleng magkaroon ng abnormal na magnetic activity sa iyang bahagi ng bundok. Sa ganitong sitwasyon, maaring maapektuhan ang mga kumpas, GPS at maging ang mga digital camera. May mga ulat na nagsasabing ang mga kumpas ay biglang umiikot habang ang mga electronic devices ay nakakaranas ng interference. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon kakaunti lamang ang malinaw na dokumentasyon ng mga sinasabing ruins. Sa panahon kung saan halos bawat bahagi ng mundo ay nakikita na ng satellites imagery, ang Navales ay nanatiling isang misteryosong blank spot, isang lugar na tila tumatangging magpahayag ng kanyang lihim. Ito ba ay simpleng epekto lamang ng geology? O may iba pang dahilan kung bakit nanatiling lihim ang lugar na ito? Ang Navales ay maaaring isang natural na kababalaghan ng ating geological landscape. Ngunit maaari rin itong isang nakalimutang kabanata ng ating kasaysayan. Isang kwento na hindi pa tuluyang natutuklasan anuman ang katotohanan. Ang Navales ay paalala ng ating mundo ay puno pa rin ng mga misteryong naghihintay na maunawaan, at marahil ang susunod na sagot ay matatagpuan sa mga bundok na matagal nang nakatingin sa karagatan ng dinagat. Ito ang GLA Chronicles. Kung nais mong tuklasin ang higit pang mga lihim, alamat at misteryo ng ating mundo, mag-subscribe sa channel dahil dito sa GLA Chronicles ang bawat lugar ay may kwento.